transaction is. Okay. As a lawyer, will you lie to defend a client? No. But I will. I have to choose the law that will fit my case and my client. That's defense. Doon ako magaling. Ang presidente, would you lie? Again, I mean, I know this is a repetition, but would you lie for the president? I don't think there's a reason for that. Okay. Hindi. I will not do that. Kasi nga, I will not, people will not believe in me if I will tell lies. So, I would rather not. Sa mundo ng politika, kanina kasi you mentioned this, if you can bring someone to heaven, sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit? Siyempre, isang tao lang muna do. Siguro si Pangulong Marcos Jr. Ilabas natin si Pangulo. Hindi mo Ilabas natin sa Pangulo ang Malacanang. I mean, a politician. Okay. PBB Sara. Sa langit? Sa langit. Okay. Para makausap niya si Lord. Sa mundo ng politika, kung may madadala ka naman sa impyerno, sino? Si VP Sara din. Bakit? Kasi sabi niya siya yung magiging presidente sa hell. Okay. Claire, si Pangulong Marcos ba at si Speaker Martin Romualdez ay magkaibigan pa rin? Hindi ko po siya nakikita. Really. Never. Ang huli kong kita kay Speaker, yung unang-unang kasama ako sa ASEAN, sa Kuala Lumpur. At ako po, personally, di ko rin sila nakita nag-usap. Pero syempre, baka nag-usap sila. But for me, I cannot see na nag-usap sila. At ayaw mo ng categorical answer dahil hindi Hindi mo ko alam. nakita eh. Oo. Opo. Although, kasama po siya sa trip, pero kung nag-usap sila, di ko nakita. Did you comment? I'm sorry, I might have missed this. Did you comment on former Speaker Romualdez's statement? Yung may kinalaman kay Zaldico the day after, you know, he had a statement. Yes. Was there a reaction from Yes. the palace? No. For me lang, personally. Oo. In my vlog. Okay. Ako ang sabi ko sa kanya, pag mainit kasi yung ulo mo, kung ano-ano nasasabi mo. So, kung ako yung lawyer niyan, kung ako Okay. po yung lawyer, sabi ko, kumbaga patahimikin mo na kita, gawa ka ng statement mo, yung naaayon sa damdamin mo. 'Di ba? Kasi para po compose ka, alam mo yung sinasabi mo, mahirap paglit ka eh. Minsan, nasasabi mo, it's either mali, exage. Palagay mo, Claire, ano ang mali na nasabi niya doon? Wala naman po ako sinasabi No, may mali siya. yeah. Kasi sabi ko lang po na mas maganda na pag ikaw ay nagsalita, dapat compose ka. Kung naalala ko ng tama, ay ipinaliwanag niya ang budget process. Isa sa mga sinabi niya ay ang implementation ng budget, hindi naman kami ang nagre-release sa Kongreso. Ehekutibo yon. That's the executive's job. And some people were saying, that was indirectly saying, na, I mean, look at Malacanang, not us. Kung tama ang aking reading. Hindi ganoon ang pagkakatingin ko. Hindi. He just explained the process ng budget, sinong gagawa, at sino yung magre-release. So, kung ehekutibo to, that's the truth. Wala naman siyang mali po dun. So, pero kung bibigyan to ng implication na merong kasalanan ang ehekutibo, dapat yun napatunayan. Ang sinasabi ng mga kritiko nila ay pasaring sa presidente ang ilang bahagi ng kanyang statement. I don't think so. Okay. Kasi sa ehekutibo, Tito Boy, hindi lang presidente ang ehekutibo. Kasama ang DPWH yan. Ang DBM. Ang DBM. So kung sinasabi nila na merong anomalya, hindi po ba nagpapaimbestiga? At marami na nga po nasangkot from the DPWH. Okay, so if you were to describe the presidency of President Marcos, I mean, and the political climate today, how would you describe that? Mas mahirap ngayon Dahil? because maraming nagpapaka-political strategies na hindi naman, maraming nagpapaka-political analyst na hindi naman, maraming nagpapaka-lawyer na hindi naman lawyer. But isn't that the function of democracy? Everybody has a voice. It is messy. It is chaotic. Kasi pwede lahat. Yes, pwede po yun. But we should avoid fake news. What's the problem what we are dealing with right Today. now? No, we are dealing about fake news spread. No, the spread of fake news that affects the economy, the government. So lahat po ito nakaka-apekto. So pagdating sa fake news, meron bang programa ang PCO? Meron po. Meron. Meron po. Sa ngayon po ay kapag ka po merong kaming nakikita talaga na viral, na talagang fake news na nakaka-apekto po sa gobyerno,
We file cases po. And the last one was, I mean, in the context of fake news, na pinagtuunan talaga ng palasyo dahil nakaapekto sa maraming tao. Yung pong fake news about the health of the president. You filed a case The PCO po. at the PCO. Yes. Yes. Filed the case. Nasaan ang kasong ito? Nasa DOJ. So pag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng presidente, kumusta siya? Maayos po. At makikita naman po kasi halos araw-araw po talaga yan. It's either may event sa labas ng palasyo or private meetings po. When we say private, hindi po ibig sabihin na hindi alam. Ibig sabihin, it concerns only, let's say, a specific Right. department. So, gano'n lang po yun. So on the ground, pag nakikita mong presidente at pag nagpapag-usapan ninyo ang kanyang kalusugan, halimbawa, tumatawa ang presidente o... Yes! The first time po na-concern po kami kasi talaga sumakit po yung kanyang tiyan. So, at the time ako, hindi ko pa alam ano yung diagnosis. So, sabi namin, Sir, baka pwede niyo sabihin, sumakit yung tiyan niya. Totoo naman pala. So, no, we should tell that I have this diverticulitis. So, the first time that I heard that ito, boy, hindi ko siya ma-pronounce. Really, di ba? Mahirap naman talaga. Ano po yun, sir? So, Diverticulitis. oo, Okay. so, siya po yung nag-suggest na we have to tell this to the people. Yun talaga yung nag-suffer ako sa diverticulitis. Mhm. At nahirapan po talaga siya at that time at may diet siya. Meron siyang soft diet siya. Rate 1 to 10, 10 being the highest. Harry Roque as spokesperson. Do I have to judge him? You don't have to. Wag na lang. 1 to 10, 10 being the highest, yourself as a spokesperson. O, syempre dapat 10. Bakit ka naman, hayaan nyo nang i-judge ko yung sarili ko. Pagbigyan na. What is the most important qualification of a spokesperson? Unang-una po, syempre dapat, learned ka. You should know how to speak, how to appear, how do you call this? Confident. Yeah, confident, and at the same time, you should be truthful. Kasi, kung wala kang hawak na Resibo. facts, na resibo, Tito Boy, ang hirap mong paniwalaan eh. Although alam ko, maraming hindi naniniwala sa akin, yung mga obstructionist. Sige na, sa inyo na yan. Pagbibigyan ko na kayo mga obstructionist. Pero yung mga tipong, mga neutral, at nakikinig pa sa news, I know naman, they believe in me. Doon sa tinatawag mong obstructionists, hindi ka nadidistract. Hindi. Baka sila nadidistract sa akin. How often do you see the president then? Sabi mo kanina, paminsan-minsan tawag, text, but how often in a week? Siguro po, pagka po may meetings po kami, the most, mga 3, mga ganun po. Or, kapag ka po may issues po, hindi ko naman talaga siya kailangan, kasi lagi po siyang busy. But, mas madali po kasi yung tawag or Tama. kaya yung text eh. If you can ask Vice President Sara one question right now, what would it be? Face the impeachment trial. If you can ask ex-President Duterte, who is in The Hague, one question right now, ano yun? Let's pray. If you can ask President BBM, isang tanong lang, ano yun? Hanggang kailan mo matitiis yung fake news? If you can ask Congressman Martin Romualdez one question, what would it be? Can you defend yourself? One question for Senator Alan Cayetano, what would it be? Tatagal ka pa ba dyan? If you can ask one question to God, what would it be? Can you forgive them? Childhood. When you hear the word childhood, what comes to mind, Claire? Ako? Active po kasi ako nung bata ako competitive. Siguro, sabi ko, ito yung sinasabi ko sa ikaw, I will not compete against anybody, but I will compete against myself. Kasi kailangan kong taasan yung level ko eh. So, pero hindi ako nakakatapak na ibang tao. Describe yourself as a student. Active, matapang, nanununtok. Claire, nung estudyante ka, ligawin ka. Yes. Opo. Walang effort. Gawin lang. Opo. Walang ka-effort yun eh. Do you remember your first boyfriend? Sir, patawad po. Okay. Sinabi ko sa asawa ko, siya yung first boyfriend ko. Let's stay there. You're a daughter, you're a wife, a friend, a lawyer, a spokesperson. Pero Claire, who are you first? Okay. I was asked by the judge before. Kasi nasa DCMM na po ako. Sabi niya sa akin, Claire, sabi niya, ano bang gusto mo? Mag-artista o maging lawyer? Sabi ko, I want to be the successful mother ever
and a loving wife. Mm. Yun po. Yun ako eh. More para sa family. Family first. Oo. Siguro kung ba't ko hindi pipiliing maging artista, sabi ko, parang hindi ko forte mag-artista. Although mukha tayong artista eh. Hindi. Your opinions are the following. Same-sex marriage. Same-sex marriage, I don't know if it is the right thing now. Siguro if there's a law. Iba na po kasi yung panahon ngayon. We can accept everything. So there's nothing wrong with that for me. Hypothetically, if you were a congresswoman, would you vote for the Soji bill? Okay lang po yun. Okay. Kasi alam niyo po, pare-pareho po tayong tao eh. At iba-iba rin po yung nagiging damdamin natin. So, we have to respect each other's feelings po. Anti-dynasty bill. Number 1 po yan kay Pangulo. Pinapamadali na po yan. Mhm. But personally, Yes, dapat po. Okay. Kasi maraming pong abuso. abolition of the party list system. Parang hindi po eh. Kailangan lang po sigurong i-monitor, i-manage, at hindi rin magamit sa abuso. Marami po kasi umaabuso ngayon sa party list eh. So dapat tama lang po. Kasi maganda po yung Intent of the law. Yes, nung ginawa po ito ng panahon ni Tita Cory, maganda po yung intention niyan. Marginalized yan eh. Representation of the marginalized. Yes, ang problema ngayon kasi iba na eh, politiko na rin, tapos party list, sila lang. Pampalawak, pampalaki, to perpetuate power. Oo, tapos kamag-anak din nila yung congressman, yung senator. Turncoatism. Ngayon, itong partido, bukas, itong partido, ito, next. Dapat hindi eh. Oo. Sana hindi. Sana two-party system tayo. Sana. Divorce. Divorce, it depends, Tito Boy. Kasi I have read this version of Congressman Ed Lagman. Yung version niya po ng divorce, it's okay, it's fine with me. What makes it okay? Okay, kasi meron dong mga provisions regarding the provisions regarding legal separation. So, ni-level up lang niya na maging part ito ng nullity of marriage. And I think, let's say, 5 years na kayo hindi magkasama. Meron na kayong pamilya sa iba. Di naman kayo nagdidemandahan ng adultery and concubinage. So, kung wala na kayong chance, then I think it can be a reason for nullity of marriage. Kasi ngayon po, ang hirap po ng nullity of marriage because you should prove pa, maliban doon sa mga provisions regarding void marriages, you have to prove pa na he is psychologically incapacitated or the other party. So, medyo mas mahirap po yun. Ang ayoko lang po siguro, Tito Boy, yung sasabihin na, magkasundo tayo, magpirmahan tayo. Ayoko nun po yun. Ayoko nun. Paliwanag natin kung bakit ayaw mo. Ayoko kasi po, ang relationship po dapat work out yan eh. Dapat lagi nyo pong, isipin nyo na kaya pa natin. Kaya lang kasi kung may pirmahan kayo, at that time, mataas pa yung mga pride nyo, kay isa't isa, hindi nyo siya maaayos kasi pipirma lang kayo. Saka, I respect the sanctity of marriage. Death penalty. Sa ngayon, hindi po kaya. Although nasabi natin na okay ang ating justice system, but we are not prepared for the penalty. Marami pong abuso. Hindi ko sinasabi lahat ng kapulisan, ha? Pero marami pong nagpaplanta ng ebidensya. Alam naman natin, may nagmagawa na intriga, may eksperto sa pagplanta ng ebidensya. One of the prosecutors we had admitted that, Tito Boy, and that was former President Duterte. He admitted that he planted evidence. So, kung pinalanta ka ng evidence, tapos death penalty yan, paano? Decriminalization of libel. Ayoko. Gusto ko nandyan pa rin yung it's a criminal case pa rin. There should be a criminal liability for libel. Otherwise, kasi maaabuso talaga siya, Tito Boy. Lowering the age of criminal responsibility. Tingin ko, Tito Boy, it should be at least 12 years old. Kasi iba po yung discernment ng kabataan niya. Hindi siya tulad ng mga panahon before. Mas advanced. Given the chance, would you run for the Senate or Congress? Ay, Tito Boy, wala po sa isip ko. Wala. Wala. Hindi ko pa siya nakikita. Sa akin, bolang kristal. And watching the president do what he does, of course hypothetical. Would you want to be president of this country? Tito Boy, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Wala. Artista na lang para i-manage kita. Mahirap po. Alam niyo po, Tito Boy, ito sa mga hindi nakakaalam. Napasok ako dito, kasi pag wala ka sa loob, Tito Boy, always ka judgmental. Pero napasok ako dito, yung mga ibinibintang kay Pangulo na hindi nagtatrabaho, tamad, hindi po totoo yun.
Hindi po totoo yun dahil sa schedule po ng Pangulo, minsan umaga, let's say, nasa Manila. Tapos susunod dyan, mga alas 10, may meeting na po yan, sunod-sunod po yan. So, yung paninira po siya sa Pangulo. So, sabi ko, ako pala, minsan magiging judgmental ako, di ko pala nakikita na yung Pangulo, kasi kailan lang po ako napasok, 2025. So, di ko alam na ganito pala siya kasipag at ganito siya kabait. Hindi siya nagagalit. Pero, gusto ko ganito. Bakit ganyan? Hindi, you do this. Wala tayong pakialam kung ibabash tayo. Basta kung ano yung legal, kung ano yung sasabi ng batas, at kaya natin, ibaba ang presyo ng bigas. Ganun po siya. What kind of a wife are you? Sweet or spicy? Ay! Sweet ako, Tito. Sweet ako talaga. Alam mo yan, di ba? Ugly truth or beautiful lie? Ugly truth na lang. Kasi truth eh. Bakit naman mag-lie ka tapos feeling beautiful ka? Beautiful lie kasi. Tapos mali naman. May aatrasan ka bang away? Kung walang kwenta. Ano ang walang kwentang away? Wala siyang basihan. Wala. Parang, sino ka? Para patulan kita. May ganun eh. Oo. Sino ka? What can make you resign from your job? If I will be forced to tell lies, siguro. Our country is extremely politically divided. Hindi na nakikinig ang isa't isa. Tama ang basa? Agree or disagree? Nobody's listening to anyone. Marami po kasing gahaman sa posisyon. Nagmamadali na makaupo. Doon yun nag-start, Tito Boy. Kung walang gahaman sa pwesto, tingin ko maayos naman yung bansa natin. Okay. So doon nag-start yun. In these very confusing times, who can we trust, Claire? Except God? Yeah, except Okay. God. I think now, ourselves. We just have to be this, we should have this critical thinking lang, Tito Boy. Kapag wala kang critical thinking ngayon at hindi ka magiging mapanuri, maliligaw ka. Oo. Dapat hindi tayo madaling masuy. Of course. Dapat nagtatanong tayo. Absolutely. Impeachment or Constituent Assembly? Impeachment. Chucky o Chaka? Chucky doll. YouTube or TikTok? YouTube, Tito Boy. If you were to say thank you and sorry to the President, how would you do it? Sasabihin ko po talaga diretso, sir, sorry po. Kasi po si Presidente po, hindi po talaga siya magagalitin. Hindi siya tatanim ng sama ng loob. I mean, you can feel that eh. Pagdating sa kanyang kapatid, kahit ano yata sabihin sa kanya, sasabihin niya sa akin, Claire, hayaan mo na. Ganon siya kabait. Kahit anong negatibong pinupukol sa kanya, Claire, hayaan mo na. And if you would say thank you? Thank you for the opportunity. Sorry and thank you to VP Sara. How would you do it? I will not say sorry. I will not say thank you. Who is Claire Castro when no one is watching? Alaskador. Opo, mapambus ka ako, especially sa mga anak ko. Ang dalas kong biruin. Amidst the noise and haste, ika nga ng desiderata, who keeps you grounded? My faith in God. I know He's always with me. No. I always ask for guidance. I always ask for His protection. So, I know who's with me. I know He is with me. Who can shut you off? My husband! Talaga? Yes. Ano yan? Sinasabi niya, tigil na. Oo, kasi minsan pag nagtatalo kami, yan ka na naman eh. Cross-examine mo ko eh. O, di siyempre titigil na ako. So, lalambingin ko na siya. Okay. When are you most vulnerable? Siguro pag it concerns about my children. Are you a better listener or a better speaker? I can say both. I should listen. I should also watch. Right. So that I can speak well. I can deliver the message. When was the last time you did something for the first time? Maging para press officer for the president. Kung may third eye ka, saan mo ito ilalagay? Sabi ng asawa ko, dapat yung mata ko dito.
Dahil? Kasi pwede mong ganun, no? Pwede mong pakita. Kasi pag sa mata, di ba, pag gumanong ka, kita na agad nung kalaban mo yung ulo mo. Samantala? So, ito, pag ganun di halata, oh. Basta kung gaganon. Okay. Gaganon ka lahat, everywhere pwede. Tall, dark, or handsome? Naku, lahat yan meron ng asawa ko, eh. Pwede ba lahat? Lahat pwede. Short hair, long hair? Sa akin po, short hair. Maginoo o medyo bastos? Maginoo. Ako na lang yung magiging. Facts or truth? Truth. Kasi you can have truth if you have the facts. Okay. Who controls the political narrative at the moment? Sa iyong opinion? Of course, the executive. Credibility or popularity? Credibility. What scares you the most? If any. Kapag namayani ang kadiliman sa Pilipinas. Delikado yon. Why did you accept your position? Dahil ba sa naniniwala kay presidente o dahil malaki ang sweldo? At that time po kasi, Tito Boy, hindi ko gustong pumasok. Really, I had the script. We practice it. Ng anak ko, saka ng asawa ko na we will not accept. But when the president, talk to you, Claire, can you help the government? Yun lang po yung words na sinabi niya. Parang, sige po. Parang, the president was talking to you. Di ba, una, starstruck. Tapos, hindi ko po inisip, Tito Boy, never in my life na inisip ko na makakatabi ko, makakausap ko ang presidente ng Pilipinas. Hindi ko po talaga siya naisip. Yes or no? Will you take a bullet for the president? Yes, Biggest misconception about Claire Castro? mataray. Hindi naman ako mataray eh. Mukha lang. You are at the gates of heaven, at the pearly gates, and God asks you, Anak, bakit kita papapasukin? What would you say? Kasi I am your child. Ngayon ba, amidst the noise, posible pa ba ang makabuluhang pag-uusap? Yes, it is important to have that, Tito Boy, nowadays. Kasi kung walang makabuluhang pag-uusap, maliligaw ang mga Pilipino. Maliligaw yung mga Pilipino na nasa algorithm nila puro fake news. So, kailangan talaga po na pag-usapan to para mabuksan yung isipan ng mga Pilipino na, ay, ito pala yung totoo. Mali pala sila. Marami po talaga kasi nabubudol. Sabi ni George Stephanopoulos, proximity to power is power. You are very close to the most powerful man in the country. Are you powerful, Claire? I don't think so. I will never abuse this task, this job, given to me by the President. I will never use his name. Buhay